Kakatapos lang ng Holy Week at kakalipas lang ng pagninilay, pero may pasabog agad na sumalubong sa atin. Nitong ikapito ng Abril, habang nagbabalik trabaho ang lahat, formal nang dumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para humiling ng isang TRO o pagpapatigil sa impeachment proceedings laban sa kanya sa Kamara. Ayon sa kanyang mga abogado, may mga depekto raw ang proseso at labag daw sa konstitusyon ang ginagawa ng mga mambabatas. Pero ang Easter surprise na ito, agad na sinagot ni Representative Terry Ridon at ngayon pati ni dating Senadora Leila De Lima. Sa isang matapang na pahayag, pinaalalahanan ni De Lima ang kampong Duterte. Ang SC o Supreme Court ay hindi Sara's Court. Hindi ito pwedeng gawing depensa para takasan ang pagpapanagot sa bayan. Gamitan natin ng logic at totoong resibo. Una, sinasabi ng kampong Duterte na hindi raw plenaryo ang nag-refer ng kaso. Pero may video footage noong February 23, 3:48 p.m., malinaw na ang buong kapulungan ang nag-refer ng mga reklamo. Hindi lang ito desisyon ng speaker. Ito ay aksyon ng buong Kongreso bilang isang kolektibong kinatawan. Ikalawa, sinasabi nilang dapat may debate o deliberation muna bago i-refer. Pero ayon sa 1987 Constitution at sa kasong Gutierrez versus House, walang batas na nag-uutos na mag-debate muna bago dalhin sa komite. At noong araw na iyon, wala namang umalma o nag-object kahit ang mga kaalyado ng Vice Presidente sa loob ng Kamara na nahimik lang. Ikatlo, hindi rin totoo na nilalabag ang one-year bar. Iisa lang ang valid referral na naganap sa mga reklamo. Ang pagtatabi sa ibang complaint ay bahagi ng trabaho ng Committee on Justice para tukuyin kung alin ang may laman. Sa madaling salita, sinunod ng Kamara ang tamang daloy ng proseso at hindi ito pwedeng tawaging illegal para lang makatakas sa investigasyon. Hindi matitinag ang paninindigan ni Kong Terry Ridon at ang paalala ni Leila De Lima. Walang hihinto sa paghahanap ng pananagutan. Sa darating na April 14, asahan ang paglapag ng mga mabibigat na dokumento mula sa Ombudsman, BIR at SEC. Ito na ang sandali na mailalantad sa harap ng buong sambayanan ang tunay na estado ng mga pondong kinakwestiyon. Kasama pa ang testimonya ni Ramil Madriaga na magsisilbing susi sa mga katanungang ito. Huwag nating hayaan na ang pagtakbo sa Korte Suprema ay maging isang strategy para lang iwasan ang responsibilidad sa bayan. Gaya ng sabi ni De Lima, ang Korte Suprema ay naririyan para bigyang kahulugan ang batas, hindi para magsilbing shining armor ng sinumang opisyal na ayaw humarap sa pagdinig. Sapat na ang mga legal na palusot. Ang mandato ng isang pinuno ay nakabase sa integridad. Sa huli, ang boses ng katotohanan ang dapat mangibabaw dahil ang bawat Pilipino ay may karapatang malaman kung saan napunta ang bawat sentimo ng kaban ng bayan.